In today's video, pag-uusapan natin kung paano magagamit ang Shopify schema para mas tumaas ang visibility mo sa search results. Hey guys, Ashley here, and if ever nagwo-wonder kayo kung bakit may mga stores na lumalabas sa Google na may star ratings, price ranges, or kahit Q&A na built-in na sa search results, ayun mismo ang power ng schema. Kasi to be honest, pwede kang gumugol ng oras sa paggawa ng ads and social posts, pero kapag may nag-search ng product mo sa Google, malaking bagay kung paano lumalabas yung listings mo. Minsan kasing importante pa ng actual ranking. Schema is one of the best behind-the-scenes upgrades na madalas hindi pinapansin ng store owners, pero ang laki talaga ng impact. It can make your Shopify site stand out sa Google, and the best part, wala kang kailangan dagdag na gastos. So ano ba talaga ang schema? Let's keep it simple. Schema is a type of code or structured data na basically nagbibigay ng extra context kay Google about your site. Para siyang cheat sheet ng website mo so search engines can understand it better. Kapag walang schema, parang nakikita lang ni Google na halo-halo na text, images, at links yung site mo. Pero with schema, nililabel mo lahat ng maayos. Parang sinasabi mo kay Google exactly kung ano yung bawat section, so mas madali niyang maintindihan. Parang sinasabi mo kay Google, ito yung product, ito yung price, ito yung customer review, at ito naman kung in stock ba siya. Pag nakuha na ni Google lahat ng info na yan, magagamit niya yun to create what we call rich results. Ito yung mga search results na may extra details like pricing, star rating, availability, at minsan pati FAQs na lumalabas mismo sa ilalim ng link. Isipin mo na lang yung shopping habits mo. Kapag nag-search ka tapos may dalawang store na lumabas, yung plain blue link lang, tapos may isang rating na stock, status, and presyo, syempre alin yung i-click mo, diba? Yung may details. At ang nagpapalabas ng mga details na yan ay si schema. Bakit nga ba importante ang schema para sa Shopify stores? Maybe you're wondering, does this really matter for Shopify stores? Ang dahilan, sobrang crowded ng e-commerce. Millions of stores ang powered ng Shopify sa buong mundo, at karamihan sa kanila nagko-compete para sa same clicks. Kung plain listing lang ang store mo sa Google, nagbe-blend ka lang sa iba. Pero kapag ginamit mong schema, pwede mag-standout to. Makakatulong to para tumaas yung click-through rate mo kahit hindi ka number 1 sa ranking. Nakakatulong din siya mag-build ng trust agad sa customers dahil makikita nila yung reviews at tamang product info bago pa man sila makarating sa site mo. Mas madaling maintindihan ni Google yung store mo, kaya pwedeng lumabas yung products mo sa tamang searches. Mas mukhang polished at professional pa rin yung store mo kumpara sa competitors na ini-ignore lang yung step na to. Ang best part, it's not actually as complicated as it sounds. Karamihan sa modern Shopify themes may built-in ng schema by default, lalo na sa product pages. Ang kailangan mo lang gawin, matutunan kung paano check to, paano i-expand, at paano siguraduhin na gumagana siya ng maayos. Types of schema para sa Shopify stores. May ilang types ng schema na pwedeng directly gamitin sa e-commerce stores. Una, product schema. Siya na ring backbone ng karamihan ng Shopify stores. Sinasabi ng product schema kay Google lahat ng important details tungkol sa product mo gaya ng name, description, price, brand, availability, at minsan pati identifiers tulad ng SKU. Pag gumagana ang schema na to, pwedeng lumabas sa Google listing mo yung price and stock status mismo ng search page. Pangalawa, review schema. Pinapakita nito yung customer rating and reviews sa ilalim ng product listings mo. Kung nakita mo yung maliit na gold star sa ilalim ng product link sa Google, yun na mismo yung review schema na gumagana. Powerful talaga to kasi nakakatulong ang reviews para mag-build ng trust at madalas nagde-decide kung aling store ang pipiliin ng shopper. Isa pang helpful type ay yung breadcrumb schema. Pinapakita ng breadcrumbs kay Google yung clear na structure ng site mo. Halimbawa, sa halip na ipakita yung long and messy URL sa search results, pwedeng ipakita ni Google yung home, men's clothing, jackets. Mas mukhang neat, logical, at easy in-navigate yung store mo. Isa pang worth mentioning ay yung FAQ schema. Ito yung dahilan kung bakit may ilang search results na may expandable questions and answers sa ilalim mismo ng main link. Imagine someone nag-search ng product at agad nakikita ang sagot tungkol sa shipping, sizing, or return policy sa Google results. Ang extra info na to, ginagawa yung listings mo na mas useful, nakaka-take up pa ng space sa page, kaya natutulak ang competitors mo pababa. Kung gumagamit ka ng content marketing sa Shopify store, article schema pwede makatulong para mas stand out yung blog post mo. Pwedeng ipakita ni Google yung published dates, thumbnails, or extra formatting na nakaka-boost ng click-through rate. At may hybrid business ka, online and physical stores, local business schema naman ang makakatulong sa'yo. Pinapakita ng local business schema kay Google yung address, hours, and contact info mo diretso sa search results. Super useful to lalo na sa shoppers na gusto kang bisitahin in person. Paano gumagana ang schema sa Shopify?
Marami sa Shopify theme, automatic na may built-in na schema. Halimbawa, karamihan sa modern themes na nag-generate ng product schema, basic review schema, pero may catch. Hindi lahat ng themes may lahat ng types ng schema. Minsan yung mga apps na in-install mo sa store pwedeng override o masira yung schema ng hindi mo alam. Kaya super important na i-test yung site mo. May free tool ang Google na tinatawag na Rich Results Test kung saan pwede mong i-paste yung product page URL kung anong schema exactly yung na-detect ni Google. Kung may missing fields ka tulad ng price, reviews, or availability, sign na kailangan i-fix yung schema mo. Hindi mo kailangan magsulat ng code para ayusin to. May mga apps sa Shopify store na pwedeng mag-generate at mag-maintain ng schema automatically. Kung techie ka naman, pwede ka rin mag-add ng custom markups sa theme files mo. Ang point, flexible ang schema. Pwede mong panatilihing simple gamit ang app so i-customize kung may skills ka para ma-level up to. Tignan natin ang example. Imagine dalawang stores parehong nagbibenta ng same yoga mat sa $40. Store A, wala pang schema sa Google. Yung listing nila, blue yoga mat lang. Store A, tapos ayun na. Store B naman may product schema and review schema. Yung listing nila, blue yoga mat, $39.99 in stock, 4 stars based on 42 reviews. Kahit pa mas mababa ang ranking ng Store B, mas malaki ang chance na i-click ito ng mga tao kasi mukhang trustworthy at nagbibigay ng mas maraming info agad. Yan ang tunay na advantage ng schema. Pag-usapan naman natin yung pros and cons na paggamit nito. Sa Shopify, may clear benefits ang schema. Pinapataas nito ang click-through rates kasi standout yung listing mo with extra details, nagbibuild ng trust gamit yung reviews and stock info, at tinutulungan ng search engines na mas maintindihan yung product mo. Nakakatulong din ito para lumabas ka sa tamang search results at nagbibigay ng competitive advantage kasi marami pa ring stores ang completely nagsiskip sa paggamit ng schema. On the other hand, may downside din. Medyo technical yung setup kasi kung hindi ka comfortable sa pag-edit ng code. At kahit nakasetup na ang schema, si Google pa rin ang magde-decide kung kailan at paano ipapakita yung rich results. Wala talagang absolute guarantee kasi madalas kang magamit ang Shopify stores ng multiple apps. Pwedeng masira yung schema kung nagko-conflict yung apps o themes. Kaya gusto mong i-check paminsan-minsan yung schema mo para siguraduhin gumagana pa rin lahat. Kung gusto mong magsimula sa Shopify, may exclusive link kami sa description sa baba. Pag naklik mo na yung link, i-type mo yung email mo at pwede ka na magsimula. I-enter mo yung password mo, sagutin ang ilang tanong tungkol sa store mo at ayun, all logged in ka na. Ang gusto ko sa Shopify, sobrang intuitive siya. Makikita mo may orders, products, customers, marketing, discounts, and analytics. Tapos, andito yung online store mo at pwede mo siyang i-customize directly dito. Pwede ka mag-import ng theme at i-customize ng todo. May mga popular themes din na available dito. Gusto ko rin i-mention yung different pricing and plan options. Pwede ka magbayad ng monthly or yearly. At kung yearly, makakatipid ka ng 25%. At gamit ang link namin sa baba, pwede mo rin makuha yung first 3 months for just $1 per month. May basic plan sila na $29 per month kung babayaran annually. At kung gusto mo magbayad monthly, it's $39 per month. Sa card na to, yung rates ay mga 2.9% plus 30 cents USD online. Meron din silang in-person na 2% sa third-party payment providers at pwede ka rin makakuha ng hanggang 77% shipping discount. May 10 inventory locations, 24/7 chat support at pwede ka rin mag-sell in person gamit ang phone o POS device. May growth plan din sila na $79 per month kung babayaran mo yearly. $105 per month naman kung ganitong plan, bumababa naman yung card rates kaya may savings ka. Tumataas rin yung shipping discount at may kasama pang insurance. May kasama ka rin na 5 staff accounts, syempre kasama lahat ng nasa basic plan. May advanced plan din sila na $299 per month kung babayaran yearly and monthly naman mga $399. Mas bumababa din yung card rates, same payment providers. Kasama lahat ng nasa Grow plan pero may enhanced 24/7 chat support at 15 staff accounts ka rin. And lastly, may Plus plan. Ito naman ay $2,300 per month sa isang 3-year term at wala ng yearly versus monthly option dito. Kung gusto mo subukan, pwede mong simulan sa $399 for the first 3 months. This plan is for more complex businesses, kaya kung magsimula ka pa lang, pwede ka muna sa basic at hayaang lumaki kasama ka. Kaya dapat mo bang i-add ang schema sa Shopify store mo? Kung important sa'yo yung organic traffic, ang sagot ay absolutely yes. Schema is one of the easiest upgrades na pwede mong gawin para i-boost yung visibility and click-through rate mo. Para sa new stores, worth it talaga i-set up agad pag ready ka na habang lumalaki ang traffic. Sa established stores naman, pag-aayos o pag-upgrade ng schema, pwedeng magbigay ng quick bump sa performance nang hindi kailangan baguhin yung rankings mo. Kaya kung ready ka nang i-launch yung Shopify store mo at ma-setup ng tama mula sa simula, nandun yung link namin sa description sa baba. Gusto ko lang i-mention na affiliate links to, ibig sabihin pwede kaming kumita ng maliit na commission pero wala namang dagdag cost sa'yo. Kaya kung gagamitin mo yung links namin, sobrang thank you in advance sa suporta mo sa channel.
lastly, gusto ko lang i-share ang tips para gumana ng maayos ang schema sa Shopify. May ilang practical tips para maging effective ang schema. First, laging i-validate yung schema mo gamit ang Google Rich Results Test o yung schema.org validator para ma-check ang product pages mo. Pwede mo rin gamitin to sa blog post mo pati sa FAQ section. Makikita mo rin dito kung may errors o may missing information. Second, siguraduhin na accurate yung schema mo. Kung nagbabago yung price ng product mo o nauubos yung stock, i-update mo yung schema. Bibigyan ni Google ng reward yung accurate info at yung outdated details pwedeng makasira ng trust. Third, tandaan na hindi pang palit ang schema sa strong SEO. Kailangan mo pa rin ng fast load times, clear product descriptions, and optimized site structure. Ang schema parang finishing touch lang na nagpapaganda sa lahat ng efforts mo para mas shine sa search results. Fourth, gamitin ang FAQ schema ng strategic. Huwag lang punuin yung page ng random questions, mag-focus sa real questions na talaga namang tinatanong ng customers mo, tulad ng shipping details, sizing, or return policies. Sa ganitong paraan, may tunay na value yung schema mo. Finally, kung gumagamit ka ng content marketing, idagdag yung article schema sa blog post mo. Malaking tulong to para magmukhang professional at mas clickable yung post mo sa search results. Common mistakes na iiwasan. May ilang bagay na worth avoiding. Una, huwag i-assume na perfect na yung schema at hindi mo na iti-test. Pangalawa, huwag lang basta-basta mag-add ng schema once at hindi na i-update kapag nagbago na yung product details mo. Pangatlo, huwag mag-install ng multiple apps na lahat nag-generate ng schema. Pwede nitong malito si Google dahil sa duplicate o conflicting information. At ang huling mistake, isipin kung kaya ng schema na masolve lahat. Powerful siya pero effective lang talaga kapag pinagsama ang solid SEO at magandang user experience. Bago ko tapusin, gusto ko lang i-share tong thought na to. Minsan nakaka-overwhelm talaga ang pagpapatakbo ng online store. Ang daming apps, tools, and strategies na madaling ma-stuck sa paghahabol ng next big thing. Iba naman ang schema. Hindi mo pag-uusapan ng social media pero isa to sa mga quiet upgrades na tuloy-tuloy ang trabaho sa background para sa'yo. Kapag nakaserap ka na, quietly nitong dinadala ang more clicks, more trust, and more sales nang hindi kailangan gumalaw araw-araw. Kaya highly recommended ko na i-invest mo yung oras mo. Yan ang wrap-up ng video na to. Ang channel na to ay dedicated sa pagtulong sa'yo para makagawa ng smarter e-commerce stores at ipakita ang best tools para lumago online. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng comments o questions sa baba so naming makarinig mula sa inyo. Thank you so much for watching and see you sa next video.